Ang ingranding bulwagan ng subasta ay umaalingaw-ngaw sa mga mahihinang bulong at malamig na tingin habang lahat ng pansin ay nakatuon sa isang figurang nakahandusay sa gitna ng entablado. Isang kastanyas na kabayong lalaki, may mga pilat at walang galaw, ang nakahiga sa sahig. Ang kanyang balahibo ay puno ng bakas ng mga taong taon ng pagmamalupit. Bawat peklat ay tahimik na patutuo ng sakit. Pinutol ng tinig ng auctioneer ang kawalang pakialam, puno ng apurang panawagan. Sino ang mag-uumpisa ng tawaran? May mag-aalok ba? Ngunit walang gumalaw. Ang tugon ng silid ay puro panlalait at mapanuksong ngiti. May isang tumawa mula sa sulok. Bakit pa? Ni singkong duling wala yang halaga. Lalong lumakas ang mga bulungan lantaran ng nanunuya. Mukha namang sumuko na, sabi ng isang babaeng nakadisenyong damit. Hindi man lang nag-abalang hinaan ang kanyang boses. Sa paligid niya tumango ang mga ulo, pawang sang-ayon sa pagbasura. Hindi gumalaw ang kabayo. Walang laman ang mga mata nito, matagal nang nawala ang espiritu sa ilalim ng bigat ng nakaraan. Sa marangyang silid na puno ng kinang at ginto, ang sirang hayop ay namumukod-tangi na parang dungis. Hindi na ito isang nilalang, isa na lang itong bagay na pinagtatawanan at nilalampasan. Ngunit biglang may nagbago. Mula sa likuran ng silid, isang biglaang kaluskos ng tumulak na silya ang sumira sa malamig na ingay. Tumayo ang isang binata, payak ang suot at kakaiba ang presensya sa gitna ng magagarang tao. Tahimik ang kanyang boses, hindi malakas pero malinaw. Akin na siya, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay parang punyal na pumunit sa tensyon. Nilingon siya ng mga mukha, mga matang hindi makapaniwala. Yan, seryoso ka ba? Nangungutyang sabi ng isang lalaki. Ngunit hindi na tinag ang binata. Wala siyang pakialam sa tawanan o mapanuring tingin. Nakatutok lang siya sa kabayo, hindi natitinag. Ang katahimikan sa kanyang paninindigan ay tila nagpatahimik sa buong silid. Unti-unting humupa ang mga bulungan habang marahan siyang lumalapit sa entablado. Pagkatapos ng transaksyon, lumapit siya sa nakabulagtang kabayo, dahan-dahang lumuhod sa tabi nito. Nangatog ang hayop pero hindi umiwas. Marahan, yumuko ang binata at bumulong ng ilang salita. Napakainam para marinig ng iba. Tumahimik ang buong bulwagan sa kabila ng lahat ng inaasahan, gumalaw ang mga tainga ng kabayo. Tapos, dahan-dahan nitong iniangat ang ulo. Pumuno ng gulat ang katahimikan. Anong ginagawa niya? Bulong ng isang nakatulalang boses. Ngunit ang sumunod ay lumampas sa lahat ng pag-aalinlangan. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita. Hindi nasirang-sira ang kabayo. Sa ilalim ng mahinahong pag-aaruga ng hindi inaasahang tagapagligtas nito, unti-unting nagbago ang kabayo. Kapansin-pansin ang kaibahan. Ang hayop na minsang tinanggihan ay ngayon ay gumagalaw na may biyaya at lakas. Tiyak ang bawat hakbang at nagniningning ang mga mata sa bagong buhay. Ang mismong mga taong tumawa at nangutya sa binata sa subasta ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. May nakita ba silang hindi nila napansin? Ano ang ginawa ng binata para magkaroon ng ganoong matinding pagbabago sa kabayo? At bakit tila napakalalim ng ugnayan nila, parang itinadhana ang kanilang pagkikita, matagal nang naisulat bago pa man ito nangyari? Ang mga tanong na iyon ay malapit ng masagot sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Ang liwanag ng umaga ay banayad na sumilay sa isang simpleng kabalyero. Pinapatingkad ang gintong kulay ng mga pader nitong kahoy. Doon, tahimik na nakatayo ang binata, si Liam, pinagmamasdan ang kabayong pinangalanan niyang Aurora. Hindi niya basta-basta pinili ang pangalang iyon. Pinili niya ito dahil sa kahulugan nito. Ang lakas na bumangon mula sa pagkawasak. Naniniwala si Liam na ang kabayong ito ay kaya ring lagpasan ang lahat ng pinagdaanan.
Nanatiling balisa si Aurora sa isang sulok ng kanyang kwadra. Bawat kalamnan ay mahigpit at ang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Ang kanyang mga pilat, nakaukit sa laman at sa kaluluwa, ay lumikha ng pader na binuo ng takot at katahimikan. Alam ni Liam na magiging mahirap ang paglalakbay, pero may bulong sa puso niyang nagsasabing sulit si Aurora sa bawat hakbang. Araw-araw nanatili si Liam sa tabi. Minsan ay nagbabasa siya ng marahan, minsan naman ay tahimik lang na nakaupo, hinahayaan ang katahimikan na magsalita para sa kanya. Hindi niya kailanman pinilit ang lapit. Naiintindihan niyang ang tiwala ay hindi isang bagay na pwedeng kuhanin. Kailangan itong kitain sa pamamagitan ng oras at tiyaga. Hanggang sa isang tahimik na hapon, may nagbago. Habang nakasandal si Liam sa pader ng kwadra, malalim sa kanyang iniisip, narinig niya ang marahang kaluskos ng mga paa sa dayami. Bahagya siyang lumingon, lumaki ang kanyang mga mata. Gumalaw si Aurora, isang maingat na hakbang lamang, pero sapat na iyon para bumilis ang tibok ng puso ni Liam. Kumikislot pa rin ang mga tainga ng kabayo sa kaba, pero may bago sa kanyang tingin, hindi takot kundi pag-usisa. Sa unang pagkakataon, si Aurora na ang lumalapit. Gayunman hindi dumating ang tagumpay ng walang pagsubok. Kinabukasan, naramdaman ni Liam na panahon ng dalhin si Aurora sa labas ng ligtas na kwadra at papunta sa malawak na pastulan. Ngunit pagdampi pa lang ng renda sa ulo ni Aurora, bigla itong nataranta. Tumilapon siya paatras, sumisigaw sa takot. Isang iyak na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng paligid. Mabilis na ibinaba ni Liam ang renda, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi siya sumigaw. Lumayo lang siya ng marahan at marahang bumulong ng mga salitang pampakalma. Lantad na lantad, ang mga sugat ni Aurora ay hindi lang nasa balat. Nakataga ang mga ito sa kanyang kalooban, bunga ng pagtataksil at takot. Habang lumilipas ang mga araw at naging linggo, unti-unting nabuo ang isang ritmo. Susubukan ni Liam, tatanggihan siya at susubok muli. Sa bawat pagsusumikap, gaano man kaliit, may kaunting pag-unlad. Unti-unti, natutuklasan ni Liam ang nakaraan ni Aurora sa kanyang mga reaksyon, kung paanong siya'y biglang napapaatras sa mabilis na galaw, kung paanong siya'y natitigilan sa kaunting pagtaas ng boses. Isa iyong tahimik na kwento ng isang buhay na puno ng kalupitan. Madalas gumising ang galit sa puso ni Liam, galit sa iniisip niyang lahat ng tiniis ni Aurora. Pero alam niyang hindi na dapat pasanin ng kabayo ang bigat ng ganoong damdamin. Kaya tahimik siyang nangako, papalitan niya ang bawat alaala ng takot ng kabutihan. Hahayaan niyang tiyaga ang muling magsulat ng kwento ni Aurora. Isang gabi, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kulay ambar at lila, sinubukan ni Liam ang isang bagay na bago. Kumuha siya ng suklay at dahan-dahang lumapit. Nanigas si Aurora, ang katawan ay handang tumakbo anumang saglit, pero banayad ang bawat galaw ni Liam, matatag ang kanyang kamay. Magaan ang mga hagod, may ritmo ng pag-aalaga. Unti-unti, nagpakawala ng tensyon ang katawan ni Aurora. Bahagyang yumuko ang kanyang ulo at lumabas ang isang tahimik na buntong hininga mula sa kaibuturan niya. Sa unang pagkakataon, tinanggap ni Aurora ang haplos ng tao at hindi siya naghanda para sa sakit. Maaring maliit lang ito sa paningin ng iba, pero para kay Liam, ito ay lahat. Ang hindi niya alam, ang mabagal na pagbabagong iyon ay nagsisimula ng kumalat sa buong bayan. Ang parehong mga taong tumawa sa kanya noong subasta ay ngayon ay napapatingin. Ang ilan ay interesado, ang ilan ay duda, pero lahat ay nakamasid, nagtataka kung hanggang saan makakarating ang hindi inaasahang tambalan na ito. Gabing iyon, habang tahimik na nakatayo si Liam sa tabi ni Aurora, marahang sinasalat ang balahibo ng kabayo sa ilalim ng papalubog na liwanag. May mumunting pag-asa na sumiklab sa kanyang dibdib.
Gayunpaman, may mas malalim na pakiramdam sa kanya na ito pa lamang ang simula. May paparating na mas malaki, isang bagay na ni siya o si Aurora ay hindi pa lubos na nauunawaan. Nagsimulang magsanib ang mga araw habang si Liam at Aurora ay nakakahanap ng kanilang ritmo. Tuwing umaga, nagigising si Liam bago pa sumikat ang araw. Ang tunog ng kanyang mga bota ay marahang kumakaluskos sa batong daan patungo sa kwadra. Nagsimula na siyang asahan ni Aurora, sumasalubong sa kanya ng banayad na ungol. May bahid pa rin ng pag-iingat sa mga mata ng kabayo, bakas pa ang pag-aalinlangan, ngunit isa na iyong sinyalis ng pag-usad. At alam ni Liam na malayo pa ang biyahe. Hindi siya nababahala, natutunan na niyang pahalagahan ang maliliit na tagumpay, bawat kisap ng tiwala, bawat pulgada ng progreso. Isang mainit na hapon, naramdaman ni Liam na panahon ng subukan pang itulak ang hangganan. Inakay niya si Aurora patungo sa bukas na pastulan habang nilulunod ng gintong liwanag ng araw ang malawak na parang. Huminto si Aurora, ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa, puno ng pag-aalinlangan, parang hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa kabila. Hindi siya pinilit ni Liam. Tumayo lang siya sa tabi nito. Binigyan siya ng espasyong piliin ang kanyang sandali. Sa wakas, kumilos si Aurora, isang maingat na hakbang pasulong. Maliit lamang ang kilos, pero pinuno nito ng emosyon ang dibdib ni Liam. Tila ba muling natutuklasan ng kabayo ang isang kalayaang matagal nang nailibing. Ngunit ang tahimik na ganda ng sandali ay biglang napunit ng isang matalim at hindi inaasahang putok na humati sa hangin. Napabalikwas si Aurora, nanlaki ang mga mata sa takot at biglang tumakbo palayo sa bukid. Bumulusok ang puso ni Liam habang hinabol niya ito. Ang kanyang tinig ay pumapaimbulog sa hangin habang tinatawag ang pangalan ng kabayo. Dumiretso si Aurora sa pagtakbo, bulag sa takot, ang mga paay humahampas sa lupa sa isang magulong ritmo, parang tinatakasan ang mga aninong siya lang ang nakakakita. Ang takot ay matagal nang nanahan, malalim ang ugat, at kitang-kita ito ni Liam. Muling bumalik ang nakaraan at ang kabayo ay tumatakbo na parang sinusundan pa rin ito. Hingal na abutan din ni Liam si Aurora malapit sa bakod. Habol ang hininga, dahan-dahan siyang lumapit, kalmado ang boses at banayad ang kilos. Ayos lang, bulong niya. Ligtas ka na, wala nang masakit. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Liam sa labas ng kwadra, bagsak ang katawan at bakas ang pagod sa kanyang muka, may lumapit na matandang lalaki. Si Ginong Grayson yon, isang dating magsasakang kabisado na ng panahon at matagal ng tahimik na sumusubaybay sa ginagawa ni Liam. Malakas ang puso mo, hiho, sabi ng matanda, paos ang tinig. Pero hindi mo maayos ang sirang bagay kung hindi mo alam kung paano ito nasira. Tumingala si Liam, litaw ang pagkalito. Nagpatuloy si Ginoong Grayson. Marami nang pinagdaanan ang kabayong yon, mas higit pa sa inaakala mo. Kung gusto mo talaga siyang tulungan, kailangan mong malaman kung saan siya nanggaling. Umiikot ang mga salita ng matanda sa isip ni Liam kahit matapos na itong umalis. Gabing iyon, hindi siya makatulog. Gumugulo sa kanya ang mga tanong na wala pang sagot. Anong klasing sakit ang tiniis ni Aurora? Sino ang nanakit sa kanya? At bakit walang pumigil? Pagsapit ng umaga, buo na ang pasya ni Liam. Hahanapin niya ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Aurora. Anumang halaga ang kapalit. Hindi lang basta pangalawang pagkakataon ang nararapat sa kabayo. Karapat-dapat siya sa kapayapaan. Habang ang unang liwanag ng araw ay gumuguhit sa kalangitan, tumayo si Liam sa pintuan ng kuwadra, tahimik na pinagmamasdan si Aurora. Gumanti ng tingin ng kabayo at sa kanyang mga mata, may bakas ng lambing na para bang nauunawaan niyang hindi siya bibitawan ni Liam. Alam niyang mahirap ang landas na tatahakin pero handa siya.
Ang hindi niya alam, ang katotohanang kanyang hinahanap ay susubok hindi lang sa ugnayan nila ni Aurora. Susubukan nito ang lahat ng alam niya tungkol sa paghilom, tiwala at pagtubos. Doon nagsimula ang kanyang paghahanap, sa bahay subasta mismo, sa lugar kung saan niya unang nakita si Aurora. Ang tagapamahala, isang matabang lalaking may brusko at malamig na kilos, ay halos hindi siya pinansin pagpasok niya. Yung kabayong yon, sambit ng lalaki, malamig ang boses, mas mabuti pang limutin mo na lang siya. Pero matatag si Liam. Hindi gumalaw ang kanyang boses nang sabihin niya, kailangan kong malaman kung saan siya galing, kailangan ko siyang maintindihan para matulungan siyang makabangon. Sa wakas, matapos ang isang marahas na buntong hininga, napilitang sumunod ang tagapamahala. Inabot niya mula sa ilalim ng mesa ang isang luma at maalikabok na folder. Yan lang ang meron, bulong niya. Huwag kang umasa na may masyadong laman. Sa loob ng folder ay may kakaunting detalye lamang tungkol kay Aurora at isang mahalagang impormasyon. Ang pangalan ng huling may-ari niya, Arthur Sterling. Nanlamig ang sikmura ni Liam sa kakulangan ng datos, pero ang isang pangalan ay sapat na. Sa isang sulok ng papel, may nakasulat na address, isang rancho sa labas lang ng bayan. Tumango si Liam bilang pasasalamat at lumabas. Hawak ng mahigpit ang manipis na folder. Habang papunta siya sa kanyang truck, unti-unting bumalot sa kanya ang malamig na pakiramdam. Sino nga ba ang taong ito na nag-iwan kay Aurora ng ganitong kalalim na sugat? Ang biyahe patungo sa pag-aari ni Sterling ay tila mas mahaba kaysa sa aktwal na distansya, bawat milya'y puno ng pag-aalinlangan. At nang makarating siya sa lugar, nagkatotoo ang kanyang kinatatakutan. Abandonado ang lupa, ang mga bakod ay nakasandal na, ang kamalig ay halos bumagsak na, at ang mga pinto nito'y nakakapit na lang sa kalawang. Habang lumalapit si Liam sa bahay, lumabas ang isang matandang lalaki sa beranda. Matigas ang kanyang mga tampok, may bantay ang tingin, at ang kanyang tinig ay matalim na lumipad sa hangin. Anong kailangan mo? Matulis na tanong ni Sterling. Puno ng pagkainis ang tono. Huminga ng malalim si Liam at ipinakilala ang sarili, ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita. Sa una, mariing tinanggihan siya ni Sterling, hinamak si Aurora bilang hayop na wala namang silbi. Ngunit hindi umatras si Liam. Ang kanyang tahimik ngunit matibay na paninindigan ay unti-unting pumawi sa makapal na pader ng lalaki. Sa huli, napilitang magsalita si Sterling. Inamin niyang si Aurora ay isa lamang sa maraming kabayong pinuwersa hanggang dulo. Itinuring na parang mga makina sa halip na buhay na nilalang. Wala kasi siyang sapat na lakas, malamig na, sabi ni Sterling, para bang sapat na ang paliwanag na iyon. Napakuyom si Liam, nanigas ang panga at ramdam ang galit na pumipiglas sa ilalim ng kanyang katahimikan. Pero pinigilan niya ang sarili. May isa pa siyang tanong. Bakit mo siya dinala sa subasta? Tanong niyang marahan. Bakit hindi mo na lang siya pinatay? Natigilan si Sterling, kumurap ang mga mata. Sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang tinig. Ewan ko. Siguro umaasa kung may makakita ng halaga sa kanya. Ako hindi ko nakita, bulong niya. Halos di marinig at may halong pagsisisi ang kanyang tinig. Umalis si Liam sa rancho na mas marami ang tanong kaysa sagot. Pero isang bagay, ang tiyak, mas matindi pa pala ang tiniis ni Aurora kaysa sa inakala niya. Mabigat ang katotohanan pero lalo lang nitong pinatibay ang paninindigan ni Liam na ibigay sa kabayo ang kapayapaang karapat-dapat para sa kanya. Nang gabing iyon, pabalik sa kuwadra, tahimik na naupo si Liam sa tabi ni Aurora, marahang sinusuklay ang kanyang haring buhok. Alam ko na kung saan ka nanggaling, bulong ni Liam, nanginginig ang boses sa damdamin. At ipinapangako ko, hindi mo na kailanman mararanasan muli ang ganoon.
Bahagyang tumagilid ang ulo ni Aurora at sa unang pagkakataon ay tumitig siya kay Liam. Isang banayad na sulyap ng tiwala ang dumaan sa pagitan nila, hudyat ng isang lumalalim na koneksyon. Ngunit ramdam ni Liam na malayo pa ang kanilang paglalakbay. Patuloy na bumabalot ang mga anino ng nakaraan, nagbabanta sa kanilang kinabukasan. Mabigat sa puso ni Liam ang mga alaala ni Aurora, ang malamig na mukha ni Sterling at ang malupit na kondisyong tiniis ng kabayo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Gugugol si Liam ng napakaraming oras sa tabi ng kuwadra ni Aurora, nakabalot sa katahimikan na tila parehong nilang naiintindihan. Nakita mo na ang pinakamasama, bulong niya isang gabi habang banayad na hinihimas ang pilat na leeg ni Aurora. Pero ipinapangako ko, hindi na ikaw ang hayop na iyon ngayon. Dahan-dahang pumikit si Aurora, gumalaw ang kanyang mga tainga, para bang nauunawaan niya. Para kay Liam, sapat na ang munting tugon na iyon bilang liwanag ng pag-asa. Kinabukasan, sabik si Liam na masukat ang pag-usad ni Aurora. Dinala niya ito sa bukas na parang gamit lamang ang halter at tali, pinipiling maging mapagpasensya sa halip na mapilit. Sa simula na natiling nakatigil si Aurora, tila ba nakadikit ang mga paa sa lupa. Hindi siya ginambala ni Liam, nanatili lang siya sa tabi handang maghintay hanggang piliin ni Aurora ang tamang sandali. Matapos ang tensyong katahimikan, gumalaw si Aurora isang hakbang, tapos isa pa hanggang sa magkasama na silang nakarating sa gitna ng parang. Lalong lumawak ang ngiti ni Liam. Hindi ito perpekto, pero malinaw ang pagunlad. Habang ipinagpapatuloy ni Liam ang kanyang trabaho kay Aurora, kumalat sa buong bayan ang kwento ng kanilang ugnayan. Nagsimula nang dumalaw ang mga taga-roon sa kuwadra, hinihila ng kwento ng kabayong itinapon sa subasta at ng batang lalaking matatag ang paninindigan. Ang ilan ay nagbigay ng taos-pusong suporta, habang ang iba ay may dalang pag-aalinlangan na nakatago sa likod ng magagalang na ngiti. Isa sa mga dumalaw ay si Claire, isang lokal na veterinaryo na naantig sa kwento ni Aurora. May ginagawa kang hindi pangkaraniwan, ani Claire kay Liam, magaan at totoo ang kanyang tinig. Pero kakailanganin niya ng higit pa sa tiyaga. Malaki ang pinagdaanan ng kanyang katawan. Tumimo kay Liam ang obserbasyon ni Claire. Nag-alok siya ng pagsusuri at tulong sa pagbuo ng plano para sa rehabilitasyon ni Aurora, at agad namang pumayag si Liam, taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang kaalaman. Habang sinusuri niya si Aurora, ipinakita ni Claire ang mga bahagi ng katawan na nagpapakita pa rin ng tensyon, mga bakas ng mapait na nakaraan. Hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, paalala niya, mahinahon ngunit may paninindigan. Pero mayroon siyang lakas ng loob para malampasan ito. Makikita mo yun sa kanyang mga mata. Tumango si Liam, lalong tumibay ang kanyang loob. Sa patnubay ni Claire, sinimulan niyang isama ang magagaan na ehersisyo at mga pag-inat sa araw-araw na gawain ni Aurora, puno ng pag-asa para sa mga darating na araw. Isang payapang gabi sa ilalim ng banayad na ilaw ng mga lampara sa kamalig, pinapaliguan ni Liam si Aurora nang mapansin niya ang isang bagong reaksyon mula sa kabayo. Habang dumudulas ang suklay sa balahibo nito, bahagyang yumuko si Aurora at ang kanyang mga mata ay pumikit sa isang ekspresyon ng dalisay na ginhawa. Huminto si Liam, puno ng damdamin ng puso. Tila ba nagsisimula ng bitawan ni Aurora ang ilan sa kanyang dinadalang pasanin. Hindi pa ito ganap na pagbabago, ngunit malinaw na simula, isang pahiwatig na ang tiwala at paggaling ay abot kamay na. Ngunit habang unti-unting tumataas ang pag-asa ni Liam, isang katok sa pintuan ng kamalig ang biglang gumambala sa katahimikan. Lumingon siya at nakita ang isang matangkad na aninong binabalutan ng liwanag ng buwan. Lumapit ang lalaki at ang kanyang mga bota
ay gumising sa dayaming nasa sahig. "Ikaw siguro si Liam." Mahinahon at malalim ang boses ng lalaki. "Matagal ko nang hinahanap ang kabayong yan." Hinigpitan ni Liam ang hawak sa suklay, nanigas ang kanyang katawan. "Sino ka?" tanong niya, may halong pag-iingat ang tinig, lalo pang lumapit ang lalaki na nanatiling balot ng anino ang kanyang anyo. "Ako ang taong nakakaunawa sa tunay na kakayahan ng kabayong yan." Nagbabadya ang tensyon sa loob ng kamalig habang ang matalim na titig ng estranghero ay lumipat mula kay Aurora pabalik kay Liam. "Logan ang pangalan ko," sabi niya, matatag ang tinig at may bahid ng autoridad. "Kasamahan ako ni Arthur Sterling noon, hindi basta kabayo si Aurora. Sinanay siya para sa mga kompetisyong endurance. Sa kasamaang palad, pinilit siya ni Sterling lampas sa kanyang kakayahan." Bumilis ang tibok ng puso ni Liam habang isinasalaysay ni Logan ang kwento. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Pinipilit panatilihing matatag ang boses sa kabila ng nararamdamang pangamba. Bahagyang lumambot ang mukha ni Logan pero nanatili ang pagiging maingat. "Kailangan ko lang makita sa sarili ko nang mabalitaan kong nabili na ang kabayong yan," paliwanag niya, tumango kay Aurora. Hindi siya ordinaryo, malayo sa pagkakakilala sa kanya ni Sterling, pero nasaktan din siya. At ang mga kabayong tulad niya, hindi laging nakakabalik. Agad na pumwesto si Liam sa harap ni Aurora, parang protektibong pader. "Unti-unti na siyang gumagaling, hindi ko kailangan ang pagdududa mo." Itinaas ni Logan ang mga kamay, tanda ng kapayapaan. "Kalma lang, bata. Hindi ako nandito para bawiin siya. Akala ko lang gusto mong malaman ang buong kwento." Habang patuloy sa pagsasalita si Logan, unti-unting luminaw kay Liam ang lalim ng nakaraan ni Aurora. Isinilang siya para sa mahihirap at matitinding karera ng endurance at tiniis ang mabibigat na pagsasanay. Nakita ni Sterling ang potensyal ng kabayo, ngunit hindi niya pinansin ang kapalit, ang matinding pagkapagod, ang emosyonal na pinsala. At nang hindi na makatakbo si Aurora, itinuring na lang siyang sirang gamit. Itinapon, kinalimutan. Hindi niya ininda ang pinsalang ginawa niya, pag-amin ni Logan, habang saglit na lumitaw ang pagsisisi sa kanyang mukha. Pero ako, nakita ko kung ano ang maaaring maging ng kabayong ito. Sa tamang pag-aalaga, may pagkakataon siyang muling sumigla. Napakagat sa labi si Liam. "Bakit hindi ka kumilos agad noon?" Tumigil si Logan at sa kanyang katahimikan ay nahayag ang bigat ng kanyang pagkukulang. Sa huli nagsalita siya, "Wala akong lakas ng loob na harapin si Sterling. Isa yang pasaning kailangang akuin ko. Pero ikaw, mas marami ka nang nagawa para sa kabayong yun kaysa sa sinuman." Nanatiling tahimik si Liam habang naguguluhan ang isip sa mga bagong kaalaman at damdamin. Pinatunayan ng mga sinabi ni Logan ang hinala ni Liam. Hindi likas na masama si Aurora, pinabayaan at inabuso siya. "Bakit ngayon ka lang lumapit?" tanong ni Liam sa huli. Tinitigan siya ni Logan, tapat at matatag ang tingin. "Dahil ikaw ang pag-asa niyang makabangon at gusto kong tumulong kung papayag ka." Nag-aalangan si Liam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si Logan. Ngunit hindi maikakaila, may mga alam si Logan tungkol kay Aurora na maaaring maging mahalaga sa kanyang paggaling. Matapos ang sandaling pag-iisip, tumango si Liam nang may pag-aalinlangan. "Sige," sagot niya, may halong pag-iingat ang tono. "Pero kung tutulong ka, ako ang masusunod. Si Aurora ang uunahin natin." Tumango si Logan. "Ganun nga dapat," tugon niya. Habang paalis si Logan, muling tumingin si Liam kay Aurora na tahimik na pinagmamasdan ang kanilang pag-uusap. Ang bagong pangyayaring ito ay tila simula ng bagong yugto sa paglalakbay ni Aurora. Nang bumalik si Logan, may dala siyang bag sa balikat at halatang buo na ang kanyang pasya. Maingat siyang sinundan ni Liam habang papalapit ito sa kulungan ni Aurora, mahinahon at may pag-iingat ang bawat kilos.
Ang mga kabayo na tulad niya kailangan ng pasensya, pero kailangan din nila ng paalala kung gaano sila kalakas. Paliwanag ni Logan habang inilalabas ang mga lubid at isang magaan na syanse mula sa kanyang bag. Magsisimula tayo sa mga basic na ehersisyo, walang pilit, walang stress. Tutulungan lang natin siyang muling magtiwala sa sarili. Nag-alinlangan si Liam pero tumango rin sa huli. Bagamat kaunti pa lang ang tiwala niya kay Logan, mas mahalaga sa kanya ang pagbuti ni Aurora. Sinimulan ni Logan ang mga ehersisyo gamit ang mahinahong mga utos at banayad na galaw upang igiya si Aurora. Sa una, halatang hindi sigurado ang kabayo at naninigas ang mga kalamnan sa bawat kilos. Pero unti-unting naibsan ito dahil sa kalmadong kilos at karanasan ni Logan. Pinanood ni Liam habang nagsisimula ng tumugon si Aurora. Tumataas ang kanyang tenga at nagiging mas tiwala ang hakbang. Kita mo yon, ani Logan habang tumingin kay Liam. Nagsisimula na siyang tumugon. Hindi ito tungkol sa pagkontrol, ito'y tungkol sa pagtutulungan. Maingat na inaral ni Liam ang bawat teknik, determinadong matutunan ang lahat para sa kapakanan ni Aurora. Sa mga sumunod na araw, maingat niyang pinatatag ang tiwala sa pagitan nila. Unti-unting inaako ang pamumuno sa kanilang mga sesyon ng pagsasanay. Araw-araw, mas lalo pang tumatatag ang kumpiyansa ni Aurora. Mas mahaba ang kanyang mga hakbang, mas matayog ang kanyang tindig. Sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang kabayong sadyang nakatadhana si Aurora na maging. Ngunit hindi rin nawala ang mga pagsubok sa kanilang pag-unlad. Paminsan-minsan, bigla na lang nanliliit si Aurora sa takot, lalo na kapag may di inaasahang ingay o bagong kapaligiran. Bawat pangyayaring ganoon ay pumipisil sa puso ni Liam, pero hindi na tinag ang kanyang paninindigang suportahan si Aurora. Isang maaraw na hapon, habang nagsasanay sila sa parang, lumapit si Logan na may seryosong ekspresyon. May isa pang bagay na kailangan mong malaman, panimula ni Logan, banayad ngunit may diin ang tinig. Hindi lang sinanay si Aurora para sa matagalang takbuhan, inihanda rin siya para sa mga karerang may matinding pressure. Para tuluyang gumaling, kailangang harapin niyang muli ang racetrack, hindi para makipagkumpetensya, kundi para mapaglabanan ang mga takot mula sa kanyang nakaraan. Nabahala si Liam sa mungkahi, ang pagbabalik sa lugar na minsang naging ugat ng matinding trauma ni Aurora ay tila salungat sa kanyang paggaling. Hindi ako sigurado kung handa na siya, pag-amin ni Liam, bakas sa kanyang tinig ang alinlangan. Ang banayad na paghaplos ni Logan sa balikat niya ay tila naging sandigan niya sa pagdadalawang isip. Malalaman mo ang tamang panahon, pero tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagbalik sa nakaraan. Ito'y para ipakita sa kanya kung gaano na siya kalakas ngayon. Tumingin si Liam kay Aurora na tahimik lang nakatayo sa malapit at ang mga matay naglalarawan ng isang tahimik ngunit matatag na diwa. Nakakatakot isipin ang pagbabalik sa racetrack pero dama ni Liam ang katotohanan sa mga sinabi ni Logan. Ang paggaling ni Aurora ay hindi lamang pisikal, ito'y tungkol sa pagbabalik ng bagay na marahas na nawala sa kanya. Buong puso ang pagtutok ni Liam sa paglalakbay na ito. Ilang araw ring ginambala si Liam ng ideyang dalhin si Aurora pabalik sa racetrack. Puno siya ng pag-aalinlangan at takot, patuloy na iniisip kung ito nga ba ang tamang hakbang. Malaki na ang naabot ni Aurora, ngunit patuloy ding naroroon ang mga sugat ng nakaraan. Makakatulong ba talaga ang pagbabalik sa pinanggalingan ng kanyang pagdurusa? Maraming gabi ang ginugol ni Liam sa kuwadra. Nakaupo sa tabi ni Aurora, tahimik na nagmumuni-muni habang pinagmamasdan ang mahinahon ngunit maingat na kabayo. Kung gagawin natin to, bulong niya isang gabi, ikaw ang magpapasya, hindi ako. Nang ilahad ni Liam ang kanyang pangamba kay Logan,
Tahimik itong nakinig bago magmungkahi ng isang maingat na alternatibo. May isang tagong racetrack sa labas ng bayan, mungkahi ni Logan. Tahimik doon, walang tao, walang stress. Maaring iyon ang perpektong lugar para magsimula. Ang ideya ng isang mahinahon at kontroladong kapaligiran ay nagpagaan sa bigat ng alalahanin ni Liam at matapos ang masusing pag-iisip, pumayag siya sa plano. Nag-schedule sila ng pagbisita sa track, binibigyan si Aurora ng sapat na panahon para masanay sa bagong ideya. Unti-unti, binago ni Liam ang kanilang pang-araw-araw na ehersisyo, ipinakilala ang mga elementong kahawig ng kapaligiran ng karerahan tulad ng ilang tunog at gamit nang hindi nagdudulot ng takot sa kabayo. Sa araw ng pagbisita, pinaghalong kaba at pananabik ang naramdaman ni Liam habang ginagabayan si Aurora papasok sa trailer. Sandaling tumigil ang kabayo, nag-aatubili, ngunit sa banayad na himok ni Liam, sa wakas ay pumasok din siya. Tahimik ang biyahe papunta sa track, tanging ang ugong ng makina at ang tahimik na pag-aalala ni Liam ang umalingaw-ngaw sa sasakyan. Pagdating nila, sinalubong sila ni Logan na nakasandal sa bakod, kalmado at kumpiyansang nakangiti. Isang presensyang naging sandigan sa tensyon. Dahan-dahan lang, payo ni Logan habang inihahanda ni Liam si Aurora para bumaba. Tandaan mo, ito ay para sa kanya, hindi para sa atin. Paalala ito kung bakit sila naroon upang bigyan si Aurora ng pagkakataong harapin at mapagtagumpayan ang kanyang nakaraan sa sarili niyang paraan at panahon. Tumango si Liam, nanginginig ang mga daliri habang inaakay si Aurora papunta sa racetrack. Pagdating sa gilid nito, huminto si Aurora. Ang mga tengay gumalaw upang damhin ang kakaibang paligid. Nanikip ang kanyang katawan, mabilis na lumilinga ang mga mata, alerto sa posibleng panganib. Nanatili si Liam sa tabi niya, marahang bumubulong ng mga salitang pampalakas loob. Ayos lang yan, anya sa mahinahong tinig, nandito lang ako. Maingat na humakbang si Aurora, isa, dalawa. Magkakasabay silang lumakad at hinayaan ni Liam ang kabayo na magtakda ng kanilang bilis. Ang unang ikot ay puno ng pag-aalangan, ngunit sa bawat lap, naging mas tiwala ang kilos ni Aurora. Sa ikatlong ikot, lakas at tiwala ang bumalot sa kanyang tindig. Habang tinatahak ni Aurora ang racetrack, dumaloy sa puso ni Liam ang matinding tuwa at ginhawa. Hindi lang basta naglalakad si Aurora, unti-unti niyang binabawi ang kanyang lakas, hakbang-hakbang. Sa pagtatapos ng huling ikot, huminto si Liam at humarap kay Aurora, hinaplos ang leeg ng kabayo. Nagawa natin to, bulong niya. Punong-puno ng damdamin ang tinig. Sumagot si Aurora sa pamamagitan ng banayad na paghuni, ang mga tengay nakaabante na parabang sinasabi, magkasama natin tong nagawa. Ngunit habang paalis na sila sa track, lumapit si Logan na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Iyon pa lang ang simula, sabi ni Logan. Ang totoong pagsubok ay paparating pa lamang. Bagamat malaking tagumpay ang kanilang nagawa sa unang track, umalingaw-ngaw sa isipan ni Liam ang sinabi ni Logan, ang totoong pagsubok ay paparating pa. Nauunawaan ni Liam ang ibig sabihin nito. Kailangang harapin ni Aurora ang isang totoong racetrack kasama ang ingay, kaguluhan at masiglang enerhiya ng paligid. Kinabahan si Liam sa ideyang iyon, ngunit alam din niyang malayo na ang narating ni Aurora sa lakas at diwa. Ang kabayong kaharap niya ngayon ay hindi na ang parehong nilalang na minsang halos mawalan ng pag-asa sa auction. Lubos nang nagbago si Aurora, ngunit alam ni Liam na ang darating na hamon ay maaaring magpatibay ng lahat ng kanilang pinaghirapan o tuluyang sirain ito. Sa mga sumunod na araw, masusing inihanda ni Liam at Logan si Aurora para sa nalalapit na pagsubok. Ginaya nila ang kapaligiran ng isang abalang racetrack hanggat maaari. Pinatugtog
ang mga tunog ng nagsisigawang tao at ipinakilala kay Aurora ang mga kakaibang kagamitan. Sa una, muling lumitaw ang mga dati niyang takot. Mabilis ang paghinga, balisa ang mga galaw. Ngunit hindi na tinag si Liam. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nasanay si Aurora sa mga hindi pamilyar na tunog at tanawin. At ang tiwala niya kay Liam ang naging matatag niyang sandigan. Gayunpaman, hindi maalis ni Liam ang pagdududa kung baka pinipilit niya si Aurora ng masyadong maaga. Dumating ang araw ng pagsubok at dama ni Liam ang bigat ng sitwasyon. Ang totoong racetrack, bagamat walang manunood, ay malayo sa payapang lugar na nakasanayan nila. Malawak ang arena at may kakaibang alingaw-ngaw ng mga tunog sa paligid na sapat upang ikabahala ni Aurora. Habang papalapit sila sa track, marahang ipinatong ni Liam ang kamay sa liig ng kabayo, nag-aalok ng tahimik na paniniguro. "Tayo lang to," bulong niya, gaya ng palagi. Huminga siya ng malalim at inakay si Aurora papunta sa starting gate. Mula sa gilid, tahimik na pinanood sila ni Logan, nakatiklop ang mga braso at walang ekspresyon sa mukha. Pag-apak nila sa racetrack, pinatunog ng isang staff ang bell. Matalim ang tunog at ikinagulat ito ni Aurora. Bigla siyang napaangat at nakita ni Liam sa kanyang mga mata ang hilakbot. Sandali siyang kinabahan na baka mangyari ang kinatatakutan niya. Ngunit nanatiling kalmado si Liam. Ang boses niya ay naging matatag at banayad na gabay. "Ayos ka lang," bulong niya habang mahinahong pinanghahawakan ang lead rope. "Nandito lang ako." Dahan-dahang kumalma si Aurora. Umayos ang paghinga at muli siyang tumapak ng maayos sa lupa. Hinayaan siya ni Liam na mag-adjust sa sarili nitong bilis. Hindi siya minadali. Makalipas ang ilang minuto, maingat na naglakad si Aurora paabante, hakbang-hakbang. Sumabay si Liam sa kanyang ritmo. Pagsapit nila sa kalagitnaan ng track, mas maayos na ang galaw ni Aurora, ang mga taingay nakatuon sa paligid, hindi sa takot kundi sa interes. Matapos ang unang ikot, huminto si Liam at hinayaang tumigil si Aurora upang damhin ang kanyang paligid. Humahabol ang hininga ng kabayo at kumikintab sa araw ang mga muscle niya, ngunit may bagong katahimikan sa kanyang kilos, isang bagay na noon ay di pa nakita ni Liam. Habang palabas sila ng track, sinalubong sila ni Logan at ang karaniwan niyang seryosong mukha ay napalitan ng isang ngiti. "Nagawa niyo na!" wika niya. Ngunit alam ni Liam na hindi pa ito ang katapusan. Isa pa lang itong simula ng isang mas malaking paglalakbay. Sa mga linggong sumunod, matapos ang tagumpay ni Aurora sa racetrack, nagbago ang lahat. Kumalat sa buong bayan at sa iba pang lugar ang kwento ng kabayong humarap at nanaig sa matinding pagsubok. Ang mga dating tumatawa o nagdududa sa pagsisikap ni Liam ay ngayoy pumupuri kay Aurora bilang simbolo ng katatagan at pagpupunyagi. Ngunit para kay Liam, hindi kailanman naging layunin ang patunayan ng sarili sa mga mapanghusga. Ang mahalaga ay mabigyan si Aurora ng buhay na nararapat sa kanya. Isang buhay na batay sa tiwala, pasensya at pag-asa sa pagbabagong buhay. Isang maliwanag na umaga habang nakatayo si Liam sa harap ng kwadra at pinagmamasdan si Aurora na tahimik na nanginginain sa parang napuno siya ng isang malalim at tahimik na kasiyahan. Lumapit si Logan na ngayoy naging matatag na bahagi ng kanilang kwento, may mapagnilay na tingin sa mukha. "Mas malayo ang narating mo kaysa sa inaasahan ko," sabi ni Logan habang sumandal sa bakod. "Pero gusto kong malaman, ano na ang susunod para sa inyo ni Aurora?" Nakatitig pa rin si Liam kay Aurora, seryoso ang kanyang anyo. "Sa palagay ko, hindi na ito tungkol sa kung ano ang susunod para sa akin," sagot niya. "Mas tungkol ito sa kung ano ang gusto ni Aurora. Karapat-dapat na siyang pumili ng sarili niyang landas ngayon." Tumango si Logan, bakas sa kanyang tingin ang paghanga.
sisiguraduhin mong handa siya, anuman ang kaharapin niya. Nagsimulang mapansin ni Liam ang mga maliliit ngunit makabuluhang pagbabago kay Aurora. Ang kanyang tindig ay may bagong tiwala sa sarili. Isang kumpiyansang dati ay tila imposibleng makamtan. Sa halip na takot, kapayapaan na ang makikita sa kanyang mga mata. Tunay na naging siya na ang kanyang sarili, hindi lang sa kilos, kundi pati sa diwa, isang pagbabagong humaplos sa puso ng sinumang makakita. Isang araw, dumalaw si Claire, ang veterinaryo, at halatang naantig sa nakita. Kahanga-hanga siya, sabi niya habang banayad na hinahaplos ang liig ni Aurora. Hindi lang pagkakataon ang ibinigay mo sa kanya, ibinalik mo ang kanyang kaluluwa. Nauunawaan ni Liam na ang pagbabago ni Aurora ay hindi na lamang kanya. Nahipo nito ang damdamin ng iba, naging kwento ng pagtitiis at malasakit. Inimbitahan si Liam ng mga paaralan upang magsalita tungkol sa pagharap sa pagsubok at sa kabutihan ng puso, habang ang komunidad naman ay nagsasagawa ng pagtitipon upang parangalan ang muling pagbangon ni Aurora. Sa isa sa mga pagtitipong iyon, lumapit ang isang batang lalaki kay Liam, bakas sa mga mata ang paghanga. "Totoo po ba na minsan siyang wasak?" tanong ng bata, sabay turo kay Aurora. Lumuhod si Liam upang magkatapat sila ng tingin at isang mainit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Hinding-hindi siya naging wasak, mahinang tugon ni Liam. Kailangan lang niya ng isang taong maniniwala sa kanya. Habang ang dapit hapon ay yumayakap sa parang, tumayo si Liam sa tabi ni Aurora at ang kanilang mga aninoy lumulutang sa malambot na liwanag ng papalubog na araw. Hindi matitinag ang ugnayan nila, hinubog ng hirap, kirot at tagumpay. Napagtanto ni Liam na ang paglalakbay ni Aurora ay higit pa sa isang kwento ng paggaling. Ito'y isang pagpupugay sa lakas ng tiwala at sa tibay ng kaluluwa. Sa huling sulyap sa lumulubog na liwanag, ibinulong ni Liam, "Malayo na ang narating natin, di ba?" Maingat na humuni si Aurora, idinikit ang kanyang katawan sa balikat ni Liam. Magkatabi nilang nilakad pabalik ang daan, patungo sa kuwadra, handang harapin ang anumang darating magkasama.